O, okay na. Nabati ko na ba lahat? Boss Ruel, Chivillaluz Ruel. Haba eh. Hindi, bulag tayo ha, pasensya na. At Neng Gigi, hindi ako makabasa. Doble paningin natin eh. Bukas magpapacheck up tayo. O yan. Anyways, shoutout po sa lahat. Magsimula na tayo, no? At yun nga, una nating topic bago tayo pumunta dun sa talagang pinaka tatalakayin natin. Naku, ito na yata. Yan na kagad yata yun. Ito. Sige, unahin na natin to. Kaharaping dagdag kasong plunder, graft at direct bribery, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may inalabas ng arrest warrant laban kay Zaldico at iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Kaugnay po yan sa unang isinampang kaso dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro. At nagbabalik live si Salima Refran. Salima. Vicky, ang Pangulong Bongbong Marcos nga mismo nag-anunsyong may warrant of arrest na si dating Ako Bicol Party List. Si ano ba to? Tumaba, no? Wala lang. Nakita ko lang si ano to eh? Ba't ang taba na ngayon? Representative Zaldico at iba pa mula sa Sandigan Bayan. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ito rin pala yun. Ba't kasi sa FB? Hindi rin natin mabilis eh. Magawang mas mapabilis. Maganda sana pagka YouTube. Sige, pasok. Mahal na presidente. Kasi meron yata akong ano niyan eh. Ito na yung diretso niyan. O yan, pasok. Sa inyong lahat. Ito po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais ko nagahang yung file. Dapat dinownload ko na lang eh. Ulitin ko na total 1 minute and 59. Almost 2 minutes lang naman to. Naman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual. Batay sa mga ebidensyang 17 individuals iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ayun, maraming salamat din. Mahal na Pangulo, palakpakan! Ayan, no?
Yan ang magandang balita, di ba? Ganun dapat. No? Biruin nyo. Kaya, yun yung title din nung ating pinaka live stream ngayon, no? Kasi, yan. Anong masasabi ng mga kaibigan natin na mga, hindi lang ng mga tagapanood, yung mga talagang kontrapelo din. Yung iba, atat na atat dati. Ngayon, ayan, nandyan na. Wala ka na siguro sanang masasabi. Although, yung mga iba na ating mga nasa kabilang panig, marami pa rin nasasabi, wala na tayong pakialam dun. Eto na in 3 months, di ba? Ang daming kesyo nagsasabi, andyan si Magalong. The likes of Magalong, nababagalan daw sa ICI. Alam din naman niya eh. Pero, yung huling sabi niya, nung last time, bago siya mag-epal na naman, talagang na maintindihan nyo kasi investigasyon niya, nangongolekta pa lang. Siya nga, sa tagal niya na mag-imbestiga, wala pa rin napapangalanan hanggang ngayon eh. Eto ngayon, ayan na. May ipapakulong na yung ating mahal na Pangulo. Kino-contest nyo. Ano sabi nyo? Walang maipapakulong. Hindi, naalala ko, meron din nagsabi na isa ring na sabi niya mukhang hindi, medyo malabo naman na may maipakulong ngayon. Pero maganda na rin yan dahil kumikilos yung Pangulo natin. Yan. 'Di ba? Merong maipakukulong. And take note, walang problema kay PBBM kung pinsan o hindi. Pero wag kayong masyadong maguguluhan. Sinabi pa lang ni PBBM, pagka nakita yung ebidensya talagang tinutumbok si Speaker Martin, talagang pwedeng kasuhan at binanggit niya yung mga kaso. Ang ganda, di ba? Iyan na, pamasko sa inyo. Merry Christmas sa ating lahat dyan. Bakit? Panalo tayo dyan. Ano ba mga posibleng maging resulta niyan? Yung mga makukulong. Pwede na magkaroon ng pagkakataon na ibalik nila kung ano yung mga nakulimbat nila. As a matter of fact, nanguna na si Diskaya. Pina-auction na yung mga luxury cars. 'Di ba? O pati yung payong. Nabenta na. 'Di ba? Marami lang sa akin Actually, may mga the more na tumatagal tayo sa Birahan PH, ang daming mga nagbibigay sa akin ng mga naguguluhan ako. Dapat wag niyo na akong bigyan ng info. Naapektuhan yung banatan natin eh. No, marami talaga tayong medyo mas napag-aalaman. Pwede ko nang sabihin may Tweety Bird tayo. 'Di ba? Dito, obserbahan nyo maigi yung mga tinatopic namin dito, especially pagka nagsasabi kami ng mga information, no? Hindi naman dahil pinipredict namin or what. Pero ito yung pero sinishare lang namin sa inyo yung mga alam namin. Pero hindi dapat maunawaan nyo, hindi pwede talaga yung lahat, no? Kasi kailangan pa rin namin magtabi ng confidentiality para at least mapagkatiwalaan tayo pagdating sa pagbibigay ng information. Ang ginagawa natin pagka medyo may kumalat na sa media, o saka natin i-full yung information na ating pwedeng ihayag. So, yan nga, no? Napakagandang balita niyan, no? Pero easy lang kayo mga DBs, huwag kayo masyadong magpakasaya. Ako, sabi ko naman sa inyo, hindi ako tagapagtanggol ni Speaker Martin. No? Pero, syempre, napamahal tayo kay Speaker Martin. Bakit? Dahil, ang pagkakilala natin kay Speaker Martin before, even now, na nung speaker siya, pinangalagaan niya, no? Ang kapakanan at interes ng mga
gustong i-priority bill ni PBBM. Hindi lang yun. Siyempre, siya yung pinaka-pader pagdating para sa impeachment. Yung mga nagsasabi na hindi naman daw ganun yun, hindi ganyan. Isipin nyo maigi. Ngayon, no, mas nung medyo nabuwag si Speaker Martin sa pagiging speaker, kumakatok na sa pinto ni PBBM, di ba? Nagkakaroon na ng maraming speculations. Pero easy lang kayo. Sa tingin ko, yung sinabi naman ni PBBM may posibilidad na magkaso pag nakarating doon yung ebidensya. Pero as of now, wala pa matibay. Actually, si Tol Tapuan medyo napanood ko yung parehas kami ng diwa ni Tol Tapuan. No, maraming maraming pagkakataon na medyo parehas kami ng iniisip eh. Kaya lang ayoko lang medyo magano ngayon. Ayoko medyo mas basta saka natin pag-usapan. Pero of course, napakaganda nung nangyayaring napakaganda nangyayari. Asa na yung natin? Ba't nawala? Ito ba? Oh, yan. Yan. So, happy ako, no, dahil natupad, hindi pa naman talaga sumasablay si PBBM sa atin eh. Kagaya nga na sabi ko, dapat talaga, tingnan natin kung ano yung mga sinabi ni PBBM nung SONA niya. At least maipaalala natin, hindi lang kay PBBM, kundi sa buong team ni PBBM, na ito isa sa mga sinabi nyo, baka na-update dito. Pwede naman sigurong ganun, di ba? Kasi with that, mas matutulungan natin si PBBM na ma-achieve yung mga goals. Maitik lahat yan. Ito, yung Pogo, sarado na. 20 pesos na bigas, kalas. Di ba? Mga korap, ayan na, sinimulan na. Ang napakaganda ng simula. Unlike kay Rodrigo Roa Duterte, my name is Rodrigo Roa Duterte. Diba? In 6 months time, ititigil ko yung korupsyon. Pagtapos ng 6 months, hindi, extend natin. 3 taon. Ito pa, nung patapos na yung term, wala, pasensya na kayo. Hindi ko alam ganyan pala kalalim yung korupsyon. Kung si Manny Pacquiao sana nagtuloy-tuloy eh. 'Di ba? Ang daming papel wala eh. Hindi kinapos. Sa tingin ko kinapos sa oras si Senator Manny Pacquiao, no? Ayan. So with that, no, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo.